signs na dapat nating malaman kung ang isang tao ay inaatake na ng Stroke. hindi po porkit tayo ay medyo bata pa, ay nagiging complacent tayo na hindi tayo tatama ng stroke. Noong araw, ang tinatamaan ng iba't ibang sakit, usually, pag umiidad na. Dahil simpleng-simple lang. Naiipon yung mga toxins, naiipon yung mga mali nilang ginawa, pero konti lang yung maling nagawa nung araw eh. Alam niyo ba, ang stroke, ang ibig sabihin ng stroke, ay it is either pagkabara ng maliit na arteries papunta sa ating brain o pagburst, pagputok ng artery sa brain. Sa brain. Sa brain. Bakit? Kasi po, kinakapos ng supply ng oxygen ng brain, sanhi kung bakit nagkakaroon ng stroke ang isang tao. Kung merong parte ng ating utak ang hindi magfa-function properly, 100% maaapektuhan ang ating katawan. Here are four letters or four signs na pag napansin mo na, oops, parang inaatake na ito. Yes. Oh, ito po yung mga dapat nyong gawin. Pag nakita nyo ito, then, may maililigtas at may sasalba na naman tayong buhay. F-A-S-T. That's the word na kailangan yung tandaan, the acronym FAST. Huwag niyong kakalimutan. Isa-isayin natin. Paano mo malalaman kung ang kaharap mo na nagre-reklamo sa'yo ay para siyang tinatamaan ng stroke? Letter F. Number 1, letter F. Ano ibig sabihin ng F? F is for face drooping. Face drooping. Ibig sabihin, parang bumabagsak, nawawalan ng lakas yung muscle niya sa mukha. At para malaman nyo kung paano nyo ito matetest, tell kung sino man yung gusto mong malaman kung na-stroke siya. Si Juan. Juan, smile ka nga. Yan. Pag umismile siya at napansin mo, yung isang part ng pisngi niya ay ayaw umiti, bumabagsak. Nagdo-droop down. Yes. It is a sign One sign na yan. Stroke. Okay. Yan yung letter F, ha? Face drooping. Letter A, number 2. Arm weakness. Pagka po ang oxygen ay hindi na isupply ng maayos papunta kay brain, isa po sa malaking apektado ay ang kalakasan ng ating upper extremities, which we are calling our arms. So ano ang test na gagawin mo? Matapos mo siyang pangitiin, ipataas mo ang kanyang dalawang kamay over her or his head. Ipataas mo. Kapag ang isa ay walang lakas para itaas ng at least 3 to 5 seconds, at bumabagsak po yun, it is a sign of stroke. Yun, ibig sabihin nun, meron may sign na yun. Meron ng oxygen na hindi nakakarating kay brain para mag-uto sa isang bahagi ng katawan na hindi mag-function properly. Yes. So, yun yung letter F, face drooping. Letter A, arm weakness. Okay, number 3. Speech difficulty. Ayan. Nahihirapan na pong magsalita. Paano natin matetest ang speech difficulty? Magsabi ka ng isang sentence. Si Juan ay namili sa palengke. Napakasimple. Si Juan ay namili sa palengke. Tandaan nyo, kapag ang pasyente, may letter L kasi yung marami. Yes. Si Juan ay namili sa pasyente. At siya ay nag-i-stutter. Anong ibig sabihin ng stutter? Nabubulol. Nabubulol, parang umuurong yung dila. At hindi niya matuloy ang isang buong sentence. It is a sign of stroke. Alright? Yan. Okay? And last but not the least, Letter T. Ito na po Letter yun. T. Oo. So pagka napansin niya, this is it. Time to call for a medical help. yun ang huwag niyong kakalimutan. If you do these 3 at napansin nyo, either, ito ha, time is of essence. Kapatid, mas mabilis ang aksyon, mas madali tayo makakapagligtas ng buhay. Tama! So, isa man dun sa 3 ang nakita mo, hindi ho masamang isugod natin agad o tumawag ng ambulansya. Sa panahon ngayon, mabilis na eh. Meron na rin tayong 911 eh. 911. Sa Pilipinas. So, tumawag agad ng medical help. Alright? Yung tinuro ko ay para magkaroon ka lang
ng decisive factor, no? Decisive factor na, oops, tinamaan na siya. Tama. Bakit? Hindi na maitas yung kamay. Aha. Nag-i-stutter na. Tama? Hindi Yon. na. Bumabagsak na isang part ng muka. So, this is the time for you to bring that person time to call for a medical help. Ayun. Kapatid, i-share nyo. I-share nyo, makikisuyo ako. Napakasimple lang itinuro namin na ito. Pero this can definitely save lives. Saves life. Kaya makikiusap ako, ituro nyo ito sa lahat ng makikilala nyo. Wala hong masama. Mas maganda po na meron tayong alam. Lamang ang may kaalaman.